Magandang araw, ako po si Dayan Songpang mula sa Inquirer. Isang araw matapos ma-impeach ng House of Representatives si Vice President Sara Duterte at ilagay ng Senado under protective custody si Senator Bato de la Rosa, inanunsyo ng Tindig Pilipinas o coalition ng political parties at civil society organizations na maglulunsad ito ng protesta sa harap ng Senate Gate bukas, Miyerkules at 2 p.m. Ito raw ay para irehistro ang kanilang panawagan para sa Senado na mag-convene na bilang impeachment court at simulan na ang impeachment trial ni Duterte. Kanila ring panawagan sa Senado na itigil na ang pagprotekta kay De La Rosa sa ilalim ng kustudiya nito, ngayong isinapubliko na ng International Criminal Court ang arrest warrant laban sa kanya. Nitong Lunes, muli inimpeach ng mababang kapulungan si Duterte sa botong 257. Meron lamang 25 ang hindi pabor dito at 9 na nag-abstain. Nakapaloob sa grounds ng impeachment complaints ay violation of the Constitution, graft and corruption, high crimes and betrayal of public trust. Kabilang dito ang di umano'y maling paggamit ng confidential funds, unexplainable wealth, at assassination threats laban kay President Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Marcos, and former Speaker Martin Romualdez. Sa pagpapalit ng liderato ng Senado kahapon, sinabi ni Senate President Alan Peter Cayetano na hindi ito kaugnay sa impeachment ni Duterte. Ngunit para kay Tindig Pilipinas co-convener Francis Aquino D., ginawa ito upang harangin ang trial. Hindi ito kilos ng inosente. Kilos ito ng guilty. Ginagamit ang impluensya at kapangyarihan para pagtakpan ang isang tao at pabuyin ang konstitusyon. Hindi kami papayag, maghanda sila para sa galit ng tao. Sa kabilang banda, ilang oras bago ma-impeach si Duterte at bago mabagong liderato ng Senado, ay sumipot na sa plenaryo si De La Rosa pagkatapos ng ilang buwan. Nailagay sa Senate Protective Custody ang senador sa kabila ng posibleng pag-serve sa kanya ng warrant of arrest mula sa International Criminal Court kaugnay sa kanyang papel sa drug war campaign ng nakaraang administrasyon. Sinapubliko na rin ng ICC ang warrant of arrest laban kay Bato nitong Lunes. Sa kabila nito, sinabi ni Cayetano na hindi entertain ang ibang arrest warrant laban kay Bato kung hindi ito galing sa Philippine courts. Ngunit sa parehas sa press conference, nanindigan ng abogado na si Dino De Leon na may jurisdiction pa rin ng ICC sa Pilipinas sa mga krimeng naganap sa bansa noong state party pa rin ito. Naging epektibo ang withdrawal ng bansa mula sa ICC noong Marso 2019 habang sa warrant of arrest ng ICC nakasaad na may reasonable grounds para sabing responsable si Bato sa crimes against humanity of murder committed between July 3, 2016 and end of April 2018 where less than 32 persons were killed. Nanindigan ng Tindig Pilipinas na dapat sundin ng Senado ang kanilang constitutional duty na litisin si Duterte. Sinabi rin ng koalisyon na hindi dapat maging instrumento ng obstruction of justice ang Senado sa pagharang sa trial at sa arrest warrant laban kay Bato. Sabi ng koalisyon, isa itong hamon ng taong bayan upang dinggin ng Senado ang kanilang mandato sa ilalim ng konstitusyon. Inaasahan din ng koalisyon na aabot na 1,000 ang magpa-participate sa kanilang protesta bukas. Dayan Sampang reporting for Inquirer.